Muling umusbong ang panawagan laban sa umunoy malawakang korupsyon at hindi pantay na pagpapatupad ng hustisya sa bansa. Sa People's Peaceful Rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kinundina ng iba't ibang personalidad ang para sa kanila ay kabiguan ng gobyerno na solusyonan ang problema sa korupsyon sa bansa. Si Paul Montibon sa Report Live. Paul, magandang gabi sa iyo. Aaron, magandang gabi mula dito sa Liwasang Bonifacio dito sa Maynila. Nagpapatuloy pa rin itong isinasagawang Peaceful People's Rally kung saan dinadalhan ito ng iba't ibang mga grupo at personalidad na sabay-sabay naman silang kumukuntina doon sa malawakang korupsyon at katiwalian mula sa pinakamataas na mga ahensya ng ating pamahalaan. Isa na rito ang kanilang pagkuntina na kung saan sinasabi nila na tila mas mabilis ang pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration sa pagpapanagot doon mismo sa mga kritiko o kalaban sa politika, imbis na harapin at papanagutin itong mga totoong sangkot sa korupsyon. Nananawagan ng pananagutan ang ilang personalidad sa ginaganap ngayon na People's Peaceful Rally dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila matapos silang kondinahin ang umano'y malawakang korupsyon at selective justice sa bansa. Ayon mismo kay Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, sa halip na tugunan ang mga isyu ng katiwalian, nakatuon umano ang administrasyon sa pagtarget sa mga kritiko at kalaban sa politika. Siguro damang-daman nyo na yung galit at buot ng mamamayan na kahit bumubuhos ang ulan at napakalakas, talagang wala pong makakapigil sa kanila para magsagawa ng ganitong pagtitipon para maparating nila ang kanilang hinaing sa ating gobyerno. Dumalo ang kongresista sa nasabing pagtitipon matapos niyang mabalita ang marami sa mga dumalo ang nagpahayag rin ng suporta sa kanyang nakakulong na ama na si Senator Rodante Marcoleta. Matatanda ang kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Senator Marcoleta matapos makaranas ng mild pneumonia kasunod ng pagsuko nito sa mga otoridad dahil sa kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Yan na rin po yung sa nagpaigting ng mga pagkilos na to, yung pagkaka-aresto po kay Senator Marcoleta. Maaring nakaano po yun, nakapagpagalit lalo sa ating mga mamamayan. Dahil tila garapalan na po lumalabos po na lahat ng tumutuligsa at pumupuna sa mga galaw ng ating administrasyon, kanilang iniipit, ginigipit. At ito nga po, yung samut-saring mga kaso at asunto ang kanilang inilalakip sa ating mga leader. Samantala, sinabi naman ni retired General Romeo Poquis, convener ng United People's Initiative o UPI, na hindi lamang umano selective kundi persecution na ang nararanasan ng mga kumukuntina sa katiwalian. Anya, may mga matataas na opisyal na nadadawit sa mga aligasyon ngunit hindi napapanagot habang iba naman ang napaparusahan. Noong January, hinuli ako inaresto ko, kinasuhan ako. Wala naman akong kasalanan kundi nagpahayag itong mga damdamin na ito, nagsasabi ng katotohanan. So hindi lamang ito selective justice kundi persecution, harassment, ba? Yung threatening at saka itong panggigipit na ito ginagawa sa amin, pananakot. Tulad ni na Mike Defensor, tulad na marami pang iba. Ito ngayon, si Senator Marcoleta, ganun din. Ba? Bakit siya ang kinakasuhan? Dami-dami diyang dapat noon pa kinasuhan, kinulong. Yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun ang gusto natin sana Pero nauuna kami, yung mga nagsasabi. Pati itong mga brave 18 na Marines, na former soldiers, nagsasabi na to na sila mismo ang nagbitbit, nag-deliver ng mga perang ninakaw na yan. Sila pa ngayon ang kinakasuhan. Yun ang hindi magandang nangyayari sa ating bayan. Alright, Aaron, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa kabila ng umuulan dito sa lugar. Yung iba naman ay nagpapatuloy pa rin yung pagdating dito ng ibang mga individual. May iba ay mga grupo
May iba ay pamilya, meron naman iba ay mga magkakaibigan na nakikiisa doon sa panawagan ng kasalukuyang pagtitipon na ito sa pagkundina doon sa malawakan na korupsyon na nangyayari dito sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Actually kanina kapansin-pansin nga marami ang mga banners at mga placards na nananawagan ng pagpapababa sa pwesto sa ating Pangulo. May mga iba naman na ang dapat daw na managot ay itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya yung dapat na accountable sa mga nangyayari na mga katiwalian dito sa ating bansa since siya ang presidente ng Pilipinas. Ayon naman sa seguridad o sa security preparation na inilalatag ngayon ng kapulisan dito sa Manila Police District ay so far generally peaceful pa rin naman. Monitoring lang ang ginagawa daw dahil kumbaga ang lugar na ito ay para naman talaga sa pagpapahayag ng mga saloobin ng mamamayang Pilipino. So far, wala namang untoward incidents na nangyayari pa dito sa rally na ito at nanatili pa rin ang pagdating. Yun sa datos ay nasa halos 2,000 ang nanatili ng mga kababayan natin dito para tutukan at makisimpatya doon sa panawagan nga ng grupo ng United People's Initiative na nangunguna ngayon dito sa peaceful rally dito sa Maynila. Yan muna, Aaron, ang ating kaganapan mula dito sa Maynila. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, back to studio, Aaron. Maraming salamat, Paul Montibon, para sa iyong balita. May update ngayon ng PNP sa health condition ni detained Senator Rodante Marcoleta. May paliwanag naman ng PNP sa pagdalaw ni Vice President Sara Duterte sa Senador. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Pinatawag ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ng Senador Rodante Marcoleta ang mga pangunahing opisyal ng PNP CIDG NCR at PNP General Hospital. Ito'y matapos utusan ng korte ang dalawang tanggapan na magsumite ng magkahiwalay na ulat tungkol sa kustodiya, detention, booking process at pinakahuling kalagayan ng kalusugan ni Marcoleta. Nasa kustodiya pa rin ng PNP CIDG ang senador dahil sa kanyang kondisyon at nanatiling nakakonfine sa PNP General Hospital. Iniulat ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine Police Lieutenant Colonel Benal Bayani sa korte na fit to travel at fit to appear in court na si Marcoleta. Gayunman inirekomenda ni Bayani na iharap lamang siya sa korte matapos makumpleto ang 7 araw na pag-inom ng antibiotics sa July 15. Ayon sa ulat nito, may pneumonia ang senador. Nagkaranas din umano ito ng mataas sa blood pressure, pananakit ng dibdib, pananakit ng batok at iba pang karamdaman. Kinwestiyon naman ni Sandigan Bayan 3rd Division District Justice Ronald Moreno kung bakit pinayagang makabisita kay Marcoleta sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Nilinaw ni Moreno na wala silang pagtutol sa pagbisita ng dalawa at nag-aalala lamang sila sa seguridad at kalusugan ng senador. Anya ang nais lamang nilang malaman ay kung bakit pinayagang bumisita ang mga ito, gayong may rekomendasyon ng ospital na i-isolate si Marcoleta dahil sa kanyang kondisyon. Ipinaliwanag naman ni Bayani na nasa PNP Health Service ang pagpapasya sa aspetong medikal ng pasyente, habang nasa PNP CIDG ang pagpapasya sa seguridad at kung sino-sino ang maaring bumisita. Dahil dito, pinatawag ng korte si PNP Health Service Chief Police Brigadier General Portia Manalad upang magpaliwanag. Humingi naman ng paumanhin si Manalad sa korte sa naging lapses ng kanilang tanggapan. Nilinaw niya sa media na humingi siya ng paumanhin sa korte dahil hindi niya naipaalala na kailangang magsuot ng face mask ng Vice Presidente at ni Padilla habang bumibisita. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung covered ko. But when we talk about the resting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide. Sa paglilinaw naman ng PNP CIDG NCR sa media, pinayagan nilang makabisita sina Vice President Duterte at Senador Padilla dahil ito mismo ang kahilingan ni Marcoleta. Nilinaw rin ng CIDG na maliban sa pamilya at mga abogado ng senador, sila Duterte at Padilla lamang ang pinayagang bumisita. Yun yung request mismo ni Senator Marcoleta and his family.
And then, of course, yung legal team niya, kailangan nilang mag-usap, kailangan nilang puntahan para kung anong mga legal remedies nila with us to his legal matter. Ang daming gustong pumasok, but dalawa lang yung nakayanan. Yes, sir. Okay? Ang daming gustong pumunta, friends, other relatives, yung mga supporters niya. But again, on the part of CIDG, we see to it that may restriction dun sa visitation niya at limited time lang. Sinabi rin ng CIDG na naka-face mask sina VP Sara at Senator Robin nang pumasok sila sa ospital, taliwas sa naunang pahayag ni Manalad. Doon sa pagpasok naman nila, may face mask na yung pagpasok nila. Sa labas lang naman yung walang face mask. As doon sa pagpasok, syempre, with the medical condition, may face mask. Initasan ng Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda ang PNP General Hospital na magsumite ng notarized medical report tungkol sa kondisyon ng senador araw-araw. Initasan naman ito ang UP Philippine General Hospital na magsagawa ng independent medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw mula sa pagtanggap ng abiso. At tapos ang pagsusuri, kailangan ito magsumite sa korte ng ulat at rekomendasyon sa loob ng 3 araw, partikular kung kinakailangan pa bang ipagpatuloy ang pananatili ng akusado sa PNP General Hospital. Samantala, pinayagan na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division na makonsolidate ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa pagtanggap ng regalo ng isang public official sa plunder case ni Marcoleta. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News.